Meron akong nakitang sulat galing sa isang netizen/small vlogger o kaya ordinaryong Pilipino na gusto lamang magpahayag ng kanyang saloobin o maliwanagan sa mga bagay-bagay tungkol sa ginagawa ni Senator Rapi Tulfo. Ito po ay naka-address kay Senate President Mig Zubiri. Ang hindi lang malinaw ngayon mga kababayan ay kung naipadala na ba niya yung sulat kay Senate President Mig Zubiri. Ano ba ang nilalaman ng sulat ni Kuya? Eto, sabay-sabay nating basahin. Honorable Juan Miguel Migs Fernandez Zubiri, Senate President, Philippine Senate. Dear Honorable Senate President Zubiri, pagbati galing sa Mindanao. So taga Mindanao si Kuya. Tanong bilang ordinaryong mamamayan. Ano kaya yung tanong ni Kuya? Nais ko pong idulog sa inyong pansin ang tungkol sa mga ginagawa ni Senator Rapi Tulfo. Ika nga, gusto lang natin malinawan tungkol sa mga ginagawa ng kagalang-galang na Senador Tulfo. Ito ay tungkol sa pananatiling mediaman ni Senator Tulfo. Bilang isang halal na opisyal ng gobyerno, patuloy siyang nagtatrabaho bilang media practitioner at aktibo bilang tagapagganap sa programang Wanted sa Radyo at Rapi Tulfo in Action na pinapatakbo ng pribadong kumpanya. So ito yung concern na una ni Kuya, yung pagiging mediaman niya, pagiging anchor, pagiging journalist, at the same time ay pagiging senador na alam naman natin na siya na mismo ang nagsabi na 3 araw lang siyang pumapasok sa Senado at 2 araw ay nasa radyo siya sa kanyang programa. Which is, noong April 2 at April 3, Martes at Miyerkules, nagmamadali siyang umalis sa hearing na kanyang ina-attendan at magically nag-appear na siya sa Wanted sa Radyo. So, it's safe to say na hindi lang Friday at Thursday siya pumupunta Rapi Tulfo in Action, kumbaga anytime basta may viral. Tuloy natin yung sulat ni Kuya. Maliban sa tingin natin sa paglabag niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang media personality, ang mga sumusunod na gawain ni Senator Rapi Tulfo ay sa tingin din natin ay pang-aabuso ng kapangyarihan bilang isang halal na senador. Una, host siya ng Wanted sa Radyo at Rapi Tulfo in Action. Pangalawa, di ba pwedeng paghiwalayin ang pagiging senador niya sa pagiging mediaman niya bilang host sa nabanggit na mga programa? Ang mga kawani ng gobyerno na tinatawagan nila ay napipilitan sagutin ang mga tanong nila dahil nga sa pagiging senador ng host. Kung di man siya ang host, binabanggit o dinadala ang pangalan niya ng ibang host para makuha ang gusto nilang mangyari sa programa gamit ang katagang nakikinig si Senador Rapi Tulfo o manghihingi ng update si Rapi Tulfo. So alam na alam ni Kuya yung pinaggagawa na kahit wala man doon si Senator Rapi Tulfo ay binabanggit pa rin nila yung pangalang Rapi Tulfo para magamit o makakuha ng mga impormasyon sa kung sino man ang tinatawagan nila. Kumbaga ginagawa nilang panakot ang pangalang Rapi Tulfo. Pangapat, kadalasan kung di man lahat ng mga dinadala nila sa Senado para imbestigahan ay galing sa programa niya. So observant si Kuya, alam niya na yung mga dinudulog doon sa programa ni Senator Rapi Tulfo ay dinadala nila sa Senado para imbestigahan. Ulitin natin, pang-apat, kadalasan kung di man lahat ng mga dinadala niya sa Senado para imbestigahan ay galing sa programa niya sa rason na di nakuha o nasolusyonan ang problema na isinangguni doon o nagmamatigas ang kanilang panauhin na sabihin ang sagot na gusto nilang marinig. Panglima, sa ginagawang investigasyon ni Senator Tulfo sa Senado, halatang di naman talaga investigation in aid of legislation ang ginagawa. Bakit Kuya? Bakit mo nasabing hindi investigation in aid of legislation? Tuloy ang pagbasa. Ang ginagawa dahil halatang di pinaghandaan sa halip na gusto lang na ipakita na kaya niyang dalhin ang mga investigasyon na ginagawa nila sa programa nila sa Senado para mabigyan ng kulay ng integridad ang mga programang nabanggit. Kuya, para bang sinasabi mong walang integridad
ang programa ni Senator Raffy Tulfo. Paano ba yan, kuya? Baka sama-sama tayo sa oblo pag ganito. Number 6, nagagamit niya ang pananatili niya bilang isang mediaman at sa kanyang ginagawa sa kanyang programa sa ngalan ng serbisyo publiko na nanghihimasok sa mga trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa mga pulis. So mga pulis, ito kasi yung isa sa, hindi ko alam kung bakit napakainit ng dugo ni Senator Raffy Tulfo sa mga pulis. So, again, very observant si Kuya, lalong-lalo na daw paghihimasok sa mga trabaho ng mga pulis. Sinasabi na ng mga abogado, ni Atty. Claire, ni Atty. Libayan, na kung hindi ka naman sangkot doon sa kaso or hindi ka naman person involved doon sa kaso, ay hindi ka pwedeng kumuha ng update o hindi ka pwedeng magtanong kung nasaan na yung investigasyon. Yun ang sinasabi, kung hindi ka naman party involved. Pampito, kahit anong pangungutya at pangpapahiya sa mga panauhin niya, di talaga siya masasawata dahil maliban na siya ay isang senador, panakot niya palagi ang papatawag kita sa Senado, mapapahiya ka lang doon at makukulong ka, iko-contempt ka, makukontempt ka, makukulong ka. Diba? Yan ang talagang panakot ni Senator Raffy Tulfo. Papatawag kita sa Senado. Gusto mo, dalhin ko ito sa Senado? Gusto mo, tawagan ko si Bunuan. Mapapahiya ka doon, mapapahiya ka. Pangwalo, parang gumagawa si Senator Tulfo ng isang sangay ng pamahalaan na kung saan pwede siyang manghimasok sa trabaho ng ibang sangay ng gobyerno. Maliban sa presidente, sa tingin natin, siya ay may kapangyarihan na ipaandar ang gobyerno ng Pilipinas. Ano kayang mangyayari kung maraming halal na opisyal subukin ang ganitong estilo? Isa lang ang sagot dyan, kuya. Sabog-sabog ang ating gobyerno. Bilang isang senador, katanggap-tanggap siguro na manatili siya bilang mediaman o host ng mga nabanggit na programa kung ang kanyang ginagawa ay pawang pagbabalita lamang. Di ang magiging tagapamahala o pangingialam sa mga investigasyon na ginagawa ng ibang sangay ng gobyerno. So, ang sinasabi dito ng kuya, okay lang daw sa kanya na maging mediaman siya o host ng mga nabanggit na programa o siguro ang lumabas sa media kung pagbabalita yung kanyang ginagawa. Ko ay pakumbaba na sabihin, nagagamit ang butihing senador ang kanyang posisyon para sa kanyang pansariling kapakanan at para lalong mamayagpag ang mga programang kanyang nilalahukan sa pangalan ng serbisyo publiko. Sana ay mabigyan ng pansin ang pagtatanong na ito. Maraming salamat sa inyo, sumasaludo, Mr. Jepoy.